Hawak na ng PNP ang dalawang kapatid ng whistleblower na si Dondon Patidongan na itinuturing na missing link sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ayon kay Patidongan, maraming nalalaman ng mga kapatid niya na minsan ding naging tauhan ng business tycoon na si Atong Ang. May report si Ian Cruz. Dalawang missing links kung ituring ng PNP sa kaso ng mga nawawalang sabongero, ang lalaki nagwi-withdraw gamit ang ATM card ng nawawalang sabongerong si Melbert John Santos na kinilalang si Ella Kim Patidongan at ang isa sa dalawang lalaking ine-escortan ang nakaposas na sabongerong si Michael Bautista na kinilalang si Jose Patidongan. Ang dalawa ay mga kapatid ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Naniniwala tayo ito yung mga missing link doon sa mga kaso ng missing sabongero. Kinuha po sila at binalik po sila dito sa ating bansa. Dumating po sila July 22 po. Si Jose na may standing warrant umano sa pagnanakaw, nakakulong na. Si Elikim naman, sinampahan na ng reklamong kaugnay ng paggamit ng alias sa passport. Pero ayon kay Dondon Patidongan, hindi inaresto ang kanyang mga kapatid sa Cambodia, taliwas sa pahayag ng PNP. Hindi totoo yan. Alam ni SOG Remulla, walang arestuhan. Pinatakas ko mismo yung dalawang kapatid dahil pinapapatay ni Atong Ang doon. Ayon kay Dondon, maraming nalalaman ang dalawa na naging tauhan din ng isabong tycoon na si Atong Ang. Inutusan umano sila ni Ang na magtago sa Cambodia noong 2022. Pinasaksihan siya sa patayan. Kaya yan na pinaalis ni Mr. Atong Ang dito sa bansa. Gawa nang sila ang talagang magwi-witness at nandun sa kanila lahat at sila yung mahalaga. Pero iba pala raw ang pakay ni Ang sa dalawa. Pinapapatayan sa grupo. Sa totoo lang. Kaming tatlo ang susi talaga nito para malastas tong problema na to. Malaki ang may tulong dito. Bagaman kinumpirma ni Dondon na si Ella Kim ang nag-withdraw gamit ang ATM card ng isa sa mga nawawalang sabongero, paliwanag niya. Inutusan ng mga pulis na checkin yung account kung malaki ba ang panalo o kung malaki ang kinita doon sa laban at photos daw ni Mr. Atong Ang na checkin kung totoo na malaki ang panalo nila. Yung pulis na ito na nag-utos dun sa kapatid mo, kasama rin sa kinasuhan nyo sa Napolcom? Yes, kasama. Itinanggi naman ni Dondon na ang kapatid na si Jose ang isa sa mga bumitbit sa nawawalang sabongerong si Bautista. Si Rogelio Roger Burican at saka si Rodilo Anigig, yun yung bumitbit. Bakit na-twist na nila ngayon? Ang height ng kapatid ko, 5'5" or 5'6". Ang binitbit nila, yung si Bautista, 5'5" ang height noon. Tingnan nyo yung video, anong height nung bumitbit. Nahuli ang dalawang patidongan ng PNP-CIDG sa pamumuno pa noon ni Police Brigadier General Romeo Macapaz. Paglilinaw ng PNP, hindi sinibak sa pagiging CIDG Director si Macapaz. Kasunod ng pahayag ng ilang kaanak ng mga nawawalang sabongero na pinapadiin ng ilang pulis CIDG si Dondon Patidongan bilang mastermind sa kaso. Si Macapaz umano ang nag-request na mailipat ng assignment kaya nasa Police Regional Office 12 na. Ayon sa PNP, kakausapin ng pamunuan ng CIDG ang mga kaanak ng missing sabongeros para ipaliwanag sa kanila ang proseso kung paano gumugulong ang isang kaso at tiyakin na hindi ginigipit ang mga posibleng maging witness. Sa isang undisclosed location, nagsama-sama ang mga kaanak ng mga missing sabongeros kasama si Dondon para kumpletuhin ang kanilang mga affidavit. Wala pang pahayag ang kampo ni Ang. Pag-uusapan pa ito ng kanyang legal team ayon sa isa niyang abogado. Ayon naman sa abogado ni Police Senior Master Sergeant Joey Encarnacion na isa sa mga pulis na kinasuhan ng Napolcom, walang legal na basihan ang mga anyay aligasyon ni Patidongan laban sa kanyang kliyente. Kung makikita natin yung mga affidavit ng mga complainant, wala pong minimension na pangalang Encarnacion. Wala po siyang interaction, in other words, sa mga nag-aakusa. Kahit po kay Dondon Patidongan, yung mga panahon na dinadawit ang aking kliyente ay meron kaming pagpapatunay
na siya po ay nasa schooling. Kaugnay naman sa mga unang naiangat na buto ng tao mula sa Taal Lake sa Laurel, Batangas, lumabas na walang trace ng DNA profile ang mga ito ayon sa PNP. May nakuha namang DNA profile ang PNP Forensic Group sa mga butong nahukay sa Laurel Public Cemetery. Pero hindi raw sila tumugma sa mga kaanak ng nawawalang sabongero. Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.